'Di ba yun na yung mga equation, so okay na yan. So ngayon simplify lang tayo diyan. So check natin yung mga values. 'Di ba? Kung ito yung point 2, ito yung point 1, ito yung point 3, ito yung point 4, ito yung point 5, ito point 6. So ngayon, kung papansin mo, yung M2 kasi, nandito siya, so okay siya. So hindi siya maka-cancel. Pagdating naman sa M3, okay siya, hindi siya maka-cancel. M2, so okay na. So double check mo muna baka may maka-cancel kasi. Ang maka-cancel lang naman dyan yung mga nasa imaginary, which is yung M1 tsaka yung M6. So may M1, M6 ba tayo? Wala. So ibig sabihin okay na yan. So calculator na tayo ngayon para makuha yung mga values ng M2, M3, M4, and M5. So based dito, ang gagawin mo kasi, pag may lumalaktaw, ang pattern natin dyan, 2, 3, 4, 5. Tapos yung constant. Kasi ang pinakamababa 2, ang pinakamataas 5. Isang constant natin ito. So ibig sabihin kailangan natin ng apat na hindi 2, 3, 4, 5, 'di ba? So apat yung unknown. So dapat apat din yung equation. So which is tama naman. So ngayon, ang gagawin natin diyan, pupunta tayo sa calculator. So based dito, 4 by 4 ang kailangan natin. Gagamit tayo ng matrix sa calculator. So ngayon, on muna natin matrix. So that's equation ito na lang. Sa equation pala, hindi pa tayo gagamit matrix, wag na lang yun. So equation 5, tapos ngayon, apat yung unknown, so 3 ang gagamitin natin. So ngayon, gagawin natin, isa-isayin natin yan. So based dito, yan. So start tayo sa M2. Yun yung magiging A natin, A, B, C, D, hanggang iyan. Ngayon, yung A, yun yung M2, so magiging 16, tapos 8 naman yung yung B, M3, basta 2, 3, 4, 5, ay 2, 3, 4, 5, yun yung mga unknown. Tapos yung panlima, which is yung E, yun yung magiging constant. So ngayon, pag may lumalagpas nun, for example, ito, nasa 3 agad siya. So ibig sabihin, yung M2 magiging 0. Ibig sabihin, yung A mo rito, 0. Laktaw ka na, punta ka na ng B. So ano na yun, yung M3. So ngayon, mangyayari ganun. So pagdating naman dito sa second equation, ng 8 mo M2, ang 3 mo naman is M3 agad. So ibig sabihin, yung M2 niya dyan, 0. Which is naging 0 tong 3. Tapos ganun din. Yan, 0 din yung M4 kasi M4 agad eh. Wala siyang M2, wala siyang M3. So 0 na yung dalawang yon. 0 yung A, 0 yung B. Kaya naging ganyan. So makuha mo na, input mo lang lahat. Then ngayon, equal mo, makukuha mo yung value. So yun yung value ng una. Ito naman yung value ng pangalawa. Ito yung pangatlo. Ito yung pang-apat. So yan. Alright. Yan. So, ito yung mga values natin. Ngayon, gagawin natin, after mo makuha yung mga values, rekta ka na sa reaction due to load tsaka reaction due to moment. So, ang gagawin natin dyan, may technique din tayong gagawin. So, di ba ito yung ito yung figure. Ang gagawin natin, hati-hatiin natin yan. So, mas madali kasi siyang ma-analyze pag ganun. Ang gagawin natin, hatiin natin tong 2 and 3, cut, then 3 and 4, cut, then 4 and 5, cut. Yan, hanggang doon. Yan, so ito yung drinawin ko muna. Reaction due to load muna. So load muna, wag mo natin pakialaman yung moment kasi dalawa yun eh. Isang load, isang moment. Ay, isang load, isang shear. So ang gagawin natin dito, drawing mo muna, di ba yan? Oh? Hinati-hati ko muna. So ito yon. Dito siya. Tapos ito naman yung 3 and 4, ito yon. Tapos sunod ito naman, hinati-hati ko. Then ngayon, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng mga reaction dyan. So yan yung mga hanapin natin. So yan, kung papansin nyo, meron tayong R2, R3, R3, R4, R4, R5. So yan yung mga hanapin natin. So bakit ganun ulit yung R3? Hindi kasi magkaparehas ang R3 dito sa segment na to, tsaka dito. Kasi ibig sabihin niya, R3 sa left, ito, ibig sabihin niya R3 left, hindi equal sa R3 right. So may iba-ibang value yan. So ang pagkuha ng reaction sa R3 sa left is gagamitin lang natin yan. Pagdating naman sa RT right, gagamitin naman natin yan. Itong nasa gitna lang. Ganon din sa R4. So, yan, game. Yan, so mapapansin nyo rito, ang ginawa natin is reaction 2 equals sa reaction 3. Nag-summation force vertical tayo. Yan, so kung papansin nyo, kung dito muna tayo focus sa segment na yan, ang kukunin kasi natin yung R2 and R3. So, paano natin makukuha yun? So, basic pa rin. So, based dito, kung both end naman yung uniform distributed load, kunin lang natin yung point load nito. Paano yun? 50 times yung 8, di ba? Magiging point load na yun. Then, para makuha naman yung so, ibig sabihin, may value na yun. Gagawin lang natin sa value na yun, di ba? Nasa gitna lang naman yun, yung point load na yun. Kasi 1/2 nung uniform load. So, dulo to dulo naman siya. So, 1/2 ng 8.
That's 4. So ngayon, pwede na natin paghatian yon. Pag symmetrical kasi, pwedeng paghatian ng dalawang reaction. So magiging 50 times 8 divide by 2. So makukuha na natin yung R2, R3 equals sa 200 kN. So kung tayo dyan, next. So based naman segment to, huwag niyo muna tignan to. So based naman sa part na to, mapapansin nyo, iba-iba yung pwesto ng load. So ngayon, kailangan muna natin mag-moment sa kahit saang point. O sabihin natin 3, masanay na tayo sa 3 para mas mabilis. So 3 ngayon equals 0 pag ganon positive. So positive yung R4, so pag ganon times the distance 8.5. Yan, 8.5 yan equals sa 50. So 50 times yung distance 2 meter times yung 1 half ng 2. So papunta rito sa 0.3 ah. Then ngayon 40 naman times 5. Yan, times yung 1 half ng 5. Tapos i-add pa natin yun kasi ang 1 half ng 5 dito lang yun. Diyan lang yun. Ngayon, pupunta pa tayo sa papuntang 3. So, plus 2 pa. So, ngayon, okay na. So, magiging 117.65. So, okay na tayo sa reaction 4. Paano na may reaction 3? So, ngayon, pwede na tayo mag-summation forces vertical. So, upward dito. Sa kabila naman is downward. So, R3 plus R4 equal dun sa 50. Sabihin natin point load dun, dalawang uniform load. 50 times 2, tsaka 40 times 5. Ayan. So, magiging point load, okay na siya. Then, ima-minus natin sa R4, lipat natin sa kabila para makuha yung R3. Okay na yan. So, next, dito na sa last. So, based dito, ganun uli. So, kailangan, iba-iba yung position, kailangan muna natin mag-moment. Moment sa 4, kuha natin R5 times the distance, ano distance 6, equal sa 110 times the distance 3, tapos plus natin sa 100 times the distance 5. Then, ngayon, makuha natin yung R5. So ngayon, don't forget yung yung direction. So pag nag-negative yan, papalitan mo lang from up papuntang down. So sa mission force vertical, so ngayon, up R4 tsaka R5, down 110 tsaka yung 100. Ayan. So ngayon, R4 is equal to 71.67. Okay na tayo sa reaction due to load. Next, doon naman tayo sa reaction due to moment. Yan. So dito naman, para sa naman sa reaction due to shear or moment, kanon. So ang gagawin natin dito, first, drawing mo muna yung tatlong line. So tatlo din dapat dito. Ngayon, kung papansin mo, bakit may ganito? So kung papansin mo, di ba may nakuha tayong mga value ng moment sa 2, moment sa 3, moment sa 4, moment sa 5. Ilalabas na muna natin siya rito sa mga beams. So kunyari, ito yung beam 2, 3. So ngayon, gagawin natin, di ba may beam sa 2, ay may moment sa 2, may moment sa 3. So based dito, pag negative kasi, ito rules kapag kay sir kasi ang sinusunod ni sir is kapag counterclockwise, ay clockwise, that is negative. Pag counterclockwise, maging positive. Ibig sabihin, negative yung value ng moment. Ibig sabihin, counterclockwise siya, ay clockwise siya. Pag counterclockwise, maging positive. So ngayon, gagawin natin dito, yung mga moment kasi na nakuha natin dito, sa left yon, left side ng moment, di ba? Kapag nagka-cut tayo, pumipili tayo sa left or right. So ngayon dito, pag may moment dyan, moment sa, kunyari, moment sa point A, moment A left, ganyan kasi yan. Iba siya, so may rules kasi na kung ano yung MA right, ganun. So, yan. So, MA right, magkaiba sila. So, pagdating sa sign convention. So, ibig sabihin, pagdating sa left, kung negative yung dito, ang drawing mo rito is negative, which is clockwise. Pagdating naman dito sa right, ang drawing mo naman is counter kasi susundin mo to. Kung may negative, dapat may positive. Or kung may clockwise, dapat may counterclockwise. Yung counterclockwise sa kabila na ng beam. Kaya dito, kung papansin nyo, M3 to parehas, di ba? So, may value tayo na M3 saan? Negative. So, kung negative siya sa M3, left. So, lahat to left tandaan nyo, lahat to left. So, ngayon, M3 left. So, dito muna tayo sa 2 to 3 kasi nandito yung M3 left So, kung negative yan, dapat, tayo dyan, clockwise. So, pagdating niya sa right segment ng M3, so, ibig sabihin, right segment ng, M3, so, mangyari dyan is, magiging counter na yung M3. So, ganun siya. So, susundin mo muna is lagi yung value. So, dito. So, ibig sabihin, sa left side daw, ganun lang naman Kung ito yung 0.3, asan yung left niyan? Nandito. So, ibig sabihin, itong segment na to yung lalagyan mo ng negative na or clockwise na moment. So, ngayon, M2, puro sila negative. So, start ka muna sa negative. Huwag mo isipin to
So, negative. So, dito sa M2, negative yan sa left. Assume mo meron ditong beam sa left side ng 2. So, magiging negative yan, pero pagdating dun sa right side, magiging positive or clockwise, counter. Magiging ganun. So, dito, M3 negative din to sa left. Dito, M4 negative din sa left. M5 negative din sa left. So, ngayon, kakounterin na lang natin. So, dito, meron tayong positive, meron tayong positive, meron tayong positive. So, kompleto ka na. So, magiging ganyan na siya. So, ngayon, gagawin natin after nyan, kunin na natin yung reaction. So, paano mo kuha yung reaction nun? Yan, so, ganun ulit. Kung titingin ka muna dito sa first segment, yan, syempre, pagdating sa distance, ang kukunin mo na dyan yung buong segment, ay yung span. 8 dito, 8.5 dito, 6 naman dito. Ngayon, gagawin natin, takpan mo muna. Ito muna, tignan nyo. So, ngayon, ang gagawin, para makuha kasi yung reaction dito, ang gagawin mo dyan, kapag dalawa to, itong rules kapag dalawa yung moment sa magkabilaan, ang ginagawa natin, nagko-compare na lang tayo. Then, kinukuha natin kung sino mas mababa, then yun yung ibabalance natin para equal yung dalawang moment. So, ngayon, pag isa lang naman yung moment dito sa segment ito, kunyari wala to. So, ibig sabihin yan lang. Ngayon, may rules din dyan. So, dalawa yon. Kapag may support, titingnan mo sa point 2. Kapag may support dun sa point 2, pwede kang maglagay ng couple. Couple or yun yung pang balanse dun sa moment. Kasi kailangan mong balansehin to eh. Kasi gaganon yan, no? Gaganon yan kasi may moment dito. So, wala kang pambalanse sa kabila. So, kailangan mo maglagay para magbalanse. So, yun yung sinasabi kong couple. Ngayon, may times kasi na bawal kang maglagay dito. Bawal kang maglagay kapag walang support dito sa point 2. Pag may support, pwede kang maglagay ng couple. Pag walang support, di ka pwede maglagay ng couple. Ngayon, ang gagawin natin dyan, base dito, 2 and 3 may support yan parehas. So, ibig sabihin, pwede tayo mag-represent ng couple para mabalanse kasi hindi sila balanse. So, paano magbabalanse? Kailangan maglagay din ako dito ng isa pang paganto kasi kung papansin mo, 270 to, ito 264, mas malaki to, mas maliit to. So, kailangan natin magdagdag dito ng another counterclockwise. Diba? Kasi ito clockwise, mas marami. Ito counter, mas maliit. Dagdagan natin yung counter. So, paano yun? Yun yung couple. So, ang gagawin natin, ito, babawasan natin ito, makukuha natin yung kulang, then i-divide natin yun by 8 para maging reaction. Kasi 'di ba, ang moment sa pagkuha ng moment is force times the distance. Ngayon, para makuha mo ngayon yung force, that's moment over distance. So, ngayon, kabaligtaran lang. So, dito, dinidivide naman natin yung distance sa moment. Kung sa moment, minumultiply natin yung force sa distance, dito, para makuha yung force, dinidivide natin yung moment sa distance. So, ngayon, divide by the span, 8. So, makukuha na natin yung reaction sa 2 tsaka 3. Ano naman to? Ngayon kung papansin mo, yun yung rotation. So, based dito, kung ang tutulungan natin is yung counterclockwise, ano ba ang arrow pag counterclockwise? Isang downward tsaka isang upward. Down sa left, up sa right. So, papansin mo, kung ito yung tinitingnan mo, ito yung left, ito yung right. Pag nag-counter, dito umaangat sa right, dito naman bumababa sa left. So, paano naman kapag clockwise? So, dito, ito ulit tinitignan mo. So, pagdating sa right, bumababa si right, tumataas naman si left. Okay? Ganun na siya. So, ngayon dito, ang tutulungan natin is counter. So, down, tsaka up. So, pagdating naman dito sa side na to, yan. Kung papansin mo, ito pa rin yung value niya, 270.47. Pero dito, kung papansin mo, counter to, ito naman, clockwise. So, ano dyan? So, base dyan, dalawa yung moment. So, pag-compare na lang natin. 270, ito naman 163. Mas maliit to. So, tulungan natin to. So, magiging, ano na dapat natin, direction is clockwise. So, isang up, tapos isang down. So, ngayon, up sa left, down sa right. So, ngayon ang mangyayari, 271.47 minus natin sa 163.04, then makukuha natin yung kulang, then i-divide natin sa distance para makuha natin yung reaction. From moment to reaction. Moment pa lang kasi itong mga te. So, di-divide natin sa distance para mag-reaction. So, ito na siya. So, pag minultiply mo kasi yan sa distance, 8.5, babalik siya rito
sa moment. So, ngayon gano'n. So, yan, okay na tayo diyan. Then sunod dito naman. So, ngayon ang mangyayari, dahil dalawa ulit yung moment, mag-compare na lang tayo. So, 163, mas malaki 'to, tulungan natin 'to. So, ang mangyayari, ang direction dapat natin is counter. So, that's up tsaka down sa right. So, ngayon ang mangyayari, R4 and 5, that is 163. Ito mas malaki lagi dapat inaano. So, what if naman kapag same sila ng direction? Possible kasi yun eh. Kunyari dito sa moment 5, positive yung ano niya dito, positive yung sagot niya. So, ibig sabihin, sa left magiging clockwise siya, ay counter. So, ibig sabihin, same sila ng direction, ng rotation. So, iikot na to ng ano. So, paano natin siya mababalanse para mag-stay dyan sa ganyang position? So, para hindi siya umikot. So, kailangan natin ano ng couple doon. So, pero dito, ang gagawin natin doon, i-add natin yung dalawa. Kasi parehas sila, di ba? Parehas silang iikot. So, parehas natin silang ika-counter. So, add natin yung dalawang value na yon. Then, makukuha na natin yung combination ng dalawang yon, yung value nilang dalawa. Then, yun yung ika-counter natin. So, papalitan lang natin ng direction. For example, ito, pag ganito, i-add natin to. So, parehas na silang pag ganun. So, kakanteran lang natin ng pag ganun. So, ano yung value na pang-counter natin? Kung ano yung sum nilang dalawa. Para mag-balance, di ba? Then, ngayon, i-convert natin to reaction. Divide mo lang by the distance. So, dito, dahil magkaiba naman sila, so, difference lang. Yawn. So ngayon, dahil clockwise to, magiging up tsaka down. Okay. So okay na. Yan. So kung papansin mo, ayan yung mga values na ginamit na nakuha natin. So due to load, so kasama na dyan yung mga direction. So yan siya, verify nyo lang. Baka isipin nyo, iba eh. 0.71 sa moment. Ito yon sa shear. So yan. So okay na. Then ngayon, after mo makuha yan, kukunin naman natin sunod yung mga total. So ibig sabihin, total sa point 2. So ngayon, para makuha reaction sa point 2, i-add mo lang ito, lahat ng nasa 2. Lahat ng mga values na katabi ng line 2. Ito line 3, ito line 4, line 5. So dito, i-add natin to, makukuha natin yung reaction sa 2. That is, so kung papansin mo, upward, ibig sabihin positive, downward means negative. So ngayon, si 200 minus 0.71. Makukuha natin to. So upward. Then reaction sa 3. So dito, pag inad mo naman tong mga values na to, katabi ng line 3, so makukuha mo to. Upward din. Pagdating naman sa line 4, lahat ng nandito, upward din. Then line 5, ito naman, makukuha mo to. So, etong mga reaction na yan, yan na yung pinaka-values nung reaction saan? Sa drawing natin dito. Sa reaction 2, so wala nang reaction left at 3 left tsaka 3 right. So, ibig sabihin, yun na yung total sa reaction 3. So, yun yung gagamitin natin sa shear and moment diagram na values ng mga reaction. So, game. So yan. So sinulat ko na yung shear moment diagram. So first, doon muna tayo sa shear. So lagay mo rin distance so para di ka malito. So start tayo sa point 2. Yan, sa point 2, papasin mo from 0, 'di ba? Kung ito yung point 2, meron tayong R diyan, 'di ba? R left and R right. So sa left side, meron tayo diyang 2. So yung mga reaction na to correction. So yung R na to is gagamitin natin siya sa kunyari point 3, reaction sa 3 right. So ito na yung mga reaction na to, ito na yung mga value sa support. Ibig sabihin, yun yung 'di ba? So yun yung mga gagamitin natin pag nasa right side na tayo ng shear. Example, shear point 2, shear left. So wala, 0 kasi ito yung left ng 2, 'di ba? Ito yung right ng 2. So ngayon, pagdating sa right, doon na natin ipapasok yung reaction sa 2. Ayan, as yung reaction sa 2, ito. So 199.29. So aangat tayo diyan. So 199.29. Yan, so game. So dito muna tayo sa point 2. So sa point 2, kung papansin mo, dito sa part na to, ayan, itong gagamitin nating figure. 'Di ba? Ang meron lang naman diyan 2 tapos support. So ngayon, dahil wala nang dito, point ay shear sa 2 left. So 'di ba may left and right 'yon. So sa left wala naman na. Basta pag left dito 'yon sa mga load. Pag sa right, yun na yung mga support.
So dito, dahil support na agad tayo, wala naman ng left. So R2 na agad. So R2 dito is 199.29. Angat tayo. So pag angat natin, balik na naman tayo sa left ng 3. So 3 left, i-include na natin yung mga load. So ngayon, gagawin natin, 199.29, i-add natin dito sa load na to. So dahil downward ang mga load, negative yon. So 199.29 minus 50 times 8, makukuha natin to. So, simula rito hanggang dito. So, ito yung lalabas sa kanya. 200.71. Compute nyo, pwede nyo yung check. Then, after nun, so dahil tapos na tayo sa left, right naman tayo ng 3. So, ngayon, papasok na natin dyan yung support. So, R3. So, ano R3 natin? So, that is 395.7. So, aangat tayo. 200.7 negative. Negative to 200.71, angat tayo ng 395.7. So ngayon, malalabas na value ito. Then ngayon, after nyan, tapos na tayo sa right. So doon naman tayo ulit sa left side. So left side ng left side naman ng 4. So lahat ng doon, ito naman yun. So papansin nyo rito, meron tayong 50 tsaka 40. So start muna tayo sa 50. So ito yon, may distance tayo dyan to. Para makuha yan, 194.99, i-add natin dito or minus 50 times 2. Yun muna, yan muna ang load na yan. So makukuha natin 94.99 papuntang 2 meters. Then after nyan, dito naman sa 5 meters. So i-minus ulit natin, 40 times 5, makukuha naman natin to. So naging negative na siya, baba siya. Then after nyan, doon naman tayo sa, kung papansin nyo, dahil wala nang load dito, consistent siya from 1.5. From dito to dito, negative 105.01 pa rin. So ngayon, pagdating dito sa 0.4, so tapos na tayo sa left niya, right naman tayo. So ano naman yung sa right? Puro reaction uli or support. So ano yung support sa 4? R4, that is 184.08. Angat tayo, so plus lang. From negative, magpa-plus tayo ng 184 point, magiging ganito, 79.07. Then after nun, kung papansin nyo rito, from the support, papunta sa load, so consistent siya, walang, iba kasi ang uniform load. Doon pwede mo i-multiply yan sa distance. Pero dito, kung papansin mo, ang point load na yan, mag-a-apply lang yan pag nasa 3 meters ahead ka na dun sa 0.4. So kung papansin mo rito, wala pa tayo sa, saan na tayo? Ito. So ngayon, magiging consistent siya. Basta point load, pagdating doon, magiging consistent to. So 79.07 pa rin dito. Then apply na natin yung load na to. So 79.07 minus 110. So bababa siya ngayon sa ano na yun, 3 meters na yun. So, magiging negative 30.93. Then, ngayon, kung mapapansin mo, consistent pa rin siya kasi point load uli. Papuntang 100 kN. So, papunta dito, sa 2 meters na to, negative 30.93 pa rin. Then, ngayon, i-apply naman natin yung downward na 100. So, minus 100, lalabas is negative 130.93. Which is, pag naging consistent siya, di ba? Consistent pa rin kasi wala nang load dito. So ngayon, ganun pa rin dito. Ngayon, pagdating dito, reaction 5 na ang i-apply natin kasi meron tayo rito. So ngayon, angat tayo R5, 130.93, which is same dito pero different sign, which is magiging 0. Kaya naging yan yung shear natin diagram. So M diagram naman. So, syempre, bago tayo magtungo sa moment, syempre, kung papansin nyo rito, sa diagram natin sa shear, may mga umaabot ng 0. So, ang tawag natin doon, di ba, 0.0 shear. Ay, 0.0 shear. Ngayon, ay 0.0, yan. So, ngayon, tama naman. So, ngayon gagawin natin, kukunin natin yung distance doon kasi para makuha yung moment dito, diba, sa point na to kung saan nag-intersect siya, kailangan natin gamitin yung area na to. Pero syempre, para makuha yung area nitong triangle na to, that is base times the height. So, paano natin makukuha yung base? So, syempre, kailangan natin computein yun. So, paano yung distance nun kung saan siya nag-zero shear? So, ang gagamitin natin dito, base dito, kung mapapansin nyo, ang load lang naman nandito is rectangular load or uniform load. So, may rules din tayo na kapag ganun yung, yung load sa beam, pwede natin gamitin to sa pagkuha ng X. That's B over W. So, yung B, ibig sabihin niya, yung pinakaunang shear. So, ang shear natin dyan
Ito kasi yan eh. So, in between dito sa dalawang point na to, dito sa point na to, 0 na to, dito sa point na to, 199.29. Ito yung share na tinutukoy niya. So, 199.29, divide natin sa W. Ano yung W? Yun yung value ng load dun sa beam, 50. So, ngayon, magiging 50 over 50. So, ang lalabas is 3.99. So, ginawa ko siyang 2 decimal. Then, kunin natin naman yung ito pang natitirang distance. So, 8 minus x of 1, makukuha natin 4.01. Kaya sunod, ano pa yung meron dyan? Ito pa. So, para makuha yan, ito yung x2. Then, ito naman yung 5 minus x2. So, para makuha yung x2, ito yung ano ulit, ito yung b, yung tinutukoy, yung last, 94.99. I-divide naman natin sa load nung nasa beam. So, ano yan? Sa 5 meters, 3 and 4. So, base dito, ang 3 and 4 ito, ang 5 ito. So, ang load doon is 40. So, ngayon, magiging 9,499 over 40, magiging 2.37. Minus natin, makuha yung 5 minus x2, that is 2.63. So, 5 minus 2.37. So, okay na. So, doon na tayo sa moment. Yan, so game. So, kung papansin nyo, para ma-solve tong shear moment diagram, yan, ang basis lang natin para masabi nating tama yung mga nakukuha nating moment. So, pagdating kasi sa moment 2, yung mga nakuha natin dito, ayan o, yung mga nakuha natin ditong moments, yan yung magiging basihan natin kung tama yung mga kuha nating moments dito sa 2, 3, 4, and 5. So ngayon dapat yung moment sa 3 dapat same sa sa moment 3. So papansin nyo rito may discrepancy, okay lang yun kasi 'di ba nagkakaroon discrepancy dahil sa mga rounding up natin, rounding up. So pag whole number ang ginagamit natin, possible 'di ba same talaga ang malalabas. Pero dito dahil nag-round up tayo ng round up, so lumalayo yung exact value. So okay lang yun. At importante, sobrang lapit lang kasi 269.6 pag whole number mo yan, 270, ganun din dito. Okay? So ngayon, ang mangyari, gagawin natin dito, first, kung papansin mo sa moment 2, di ba? Sa moment 2, sa line 2, di ba may left and right uli. So dito may value tayo ng moment 2. So ang gagawin natin, kung papansin mo, pwede natin apply yan sa left side kasi parang shear yan, di ba? Pwede natin ina-apply natin yung reaction or yung support sa right side ng shear. Dito, ina-apply naman natin yung mga moment na to sa right side ng ano. Pero dito kung papansin mo kasi, baka kasi maguluhan ka eh. So, ang ginagawa, technique ko lang dito, ginamit ko lang tong M2 para dito, di ba? So, ibig sabihin, tong 264.77, pagdating sa M2, yan na talaga siya. So, yan yung ginamit natin kasi wala tayong wala tayong reference paano makukuha yung M2, di ba? Kasi wala man tayong area dito sa left side pa ng point 2 para makuha yung So, assume muna lang natin, ito muna yung M2 natin. So, yan yung ginamit ko. Then, sunod gagawin natin para makuha tong ayan, di ba may kinuha tayo ritong X. So, ngayon gagawin kunin natin yung point na yan. So, siyempre, kung nasa inyong zero share, nandun yung maximum moment. So, ngayon dito, kunin natin to paano? Ito, i-add lang natin sa area nitong load dito. Ayan, isipin nyo ganyan lang siya. So, itong na to, moment, para makuha tong point na to, i-add mo tong area nitong triangle na yan dito sa value na to. So, makukuha natin to. So, try nyo lang. So, negative 264.77 plus 1 half ng 199.29 times yung x1 na, ano yung x1? 3.99. Makukuha natin yan. So, ginawa ko pa rin 2 decimal. So, 0.81. So, ngayon, sunod, ito naman. So, ngayon, para makuha mo naman yung moment dito, ito yun. So, ang gagawin mo, etong last, i-add mo lang sa area nito. So, ang area natin, 1 half base times height kasi triangle uli. So, ang base natin dyan is magiging yung 8 minus x1. Ito, 4.01. Then ngayon, i-multiply natin sa height na negative. So, kaya nag-add tayo para sure na mababawasan or mamaminus. So, minus 200.71. So, makukuha natin bababa siya. So, ngayon, pagdating naman sa connection, kayo na bahala dyan. Ito first degree, second degree to. So, kaya maging curve. So, decreasing, ibig sabihin, sad phase to, yung moment. So, ngayon dito, mapapansin nyo rito, 269.61. So, same lang siya. So, negative. So, sunod naman ito.
So, sunod ang gagawin natin dyan, para makuha tong point na to, gagamitin natin to. Trapezoid to, di ba? Kasi hindi naman siya umeksak dito sa line na pababa. So, hindi siya triangle. So, trapezoid. Anong formula nun? 1/2 base. So, B1 plus B2 times the height. So, yung B1, B2 kasi reference ko lang dyan. Kung ano yung nadobleng value ng ano. So, dito ang nadoble is yung height. So, gagawin ko 1/2 base times height 1 plus height 2. Trapezoid pa rin naman yun. So, ngayon dito, 1/2 uh, 194.99 plus 94.99 divide by 2. Kasi area lang naman ang kinukuha natin. Hindi natin ina-apply yung ganong area pagkuha ng ganong value kapag gumagamit na tayo ng centroid. Yan. So, kasi magkaibang centroid ng triangle sa rectangle. So, hinihiwalay natin sila. So, dito, hindi mo natin apply yun. So, ngayon dito, makukuha natin yan, 132.92. Then, sunod naman, para makuha to, ganun din dito, din hanggang sa umabot ka dito sa 0.4, mapansin mo, etong value na to, negative 5.16 dito yon, i-add natin dito. So, magiging lang yan, area ng box or ng rectangle. Negative 105.01 times the distance. Ano distance dyan? 1.5. So, lalabas to. So, negative 160.68. So, ngayon, papansin mo, sa moment sa 4 to, di ba? So, that is negative 163.04. So, napakalapit lang din. So, ibig sabihin, tama yung flow ng mo. So, ganun din dito. So, add mo na yan. Pang. Then, ngayon, papansin mo rito, sa M5, ang nakuha natin is negative 118.62. Pag niround up mo, same lang din naman. Pero dito, mapapansin nyo, 26, ito 62. Huwag nyo pansin yan. So, ngayon, gagawin nyo, after nyan, i-plot nyo na, then, kunin nyo na yung area. So, yan. Okay na yung shear and moment diagram.